Reputasyon, Part 24. Matapos ang eksena sa library, dumiretso sila sa kusina para kumain naman ng totoong pagkain. Marunong ka palang magluto. Sabi ni Ace habang panay subo sa niluto niyang nilagang baka. Naturuan naman ako ni nanay. Nakangiting sagot niya at inabutan pa ito ng sabaw. Natutuwa siyang makitang maganang kumain ito. Marahil nagutom na siguro ito sa maghapon nilang pamamasyal. Isama pa na pag nagkakaroon ng pagkakataon ay nagpapakaligaya sila. Ace, simula niya dahil naisa na niyang malaman kung ano ang nasa isip nito sa nakita kanina sa restaurant. Makikinig lang siya at hindi siya makikialam. Sabi nito at sinulyapan siya nang ibaba ang mangkok matapos maubos ang sabaw noon. About Mrs. Ontiveros. Sabi niya at nakita ang pag-iba ng mood ni Ace. Napakagatlabi siya. I don't care about her. Wala din akong pakialam kay Rafael. Matigas na sabi ni Ace. All I want is a peace of mind. Lalo na kina mama at sa mga kapatid ko. Ayoko ng iskandalo. Ayokong muling pag-usapan ng mga bienvenida sa bayan ng San Roque. Tulad noon ng madikit ang pangalan ng kapatid mo sa papa ko. Sabi ni Ace. 10 taon niya nang niloloko ang mama at naniniwala akong naging kasangkapan ng kapatid mo. Sabi ni Ace at sinulyapan siya. What do you mean? Sa loob ng 10 taon, niloloko ni Papa si Mama. Pinapalabas nitong paiba-iba ito ng babae at nakabilang ang kapatid mo. Pero sa mga panahong yun, tanging si Mrs. Ontiveros lang kinakatagpo ni Papa. Sabi nito na tila sigurado na. Alam naman niyang kasangkapan ni Mrs. Ontiveros ang ate niya. Alam niyang walang naging relasyon ng kapatid niya at Papa ni Ace. Mrs. Ontiveros manipulated your sister. Wala naman mawawala sa kapatid mo kahit may iskandalo siya. Pero kay Mrs. Ontiveros malaki. And I know pag nalaman na Rafael ang lahat, baka lalong magrebelte yun at magwala. Anong gagawin mo? Tanong ni Samantha. Nothing. Wala akong gagawin. Poprotektahan ko lang si mama at mga kapatid ko. Hindi ko iiskandaluhin si Mrs. Ontiveros dahil baka di makayanan ni mama pag nalaman niya. You mean? Kami na pa ang maghaharap. I know may dahilan siya at kung ano man yun, wala akong pakialam. Matigas na sagot ni Ace at tumayo sa kinauupuan. Bumuntong hininga siya dahil tila hindi niya maintindihan si Ace. Hindi niya maintindihan kung hahayaan ba nito ang papa niya at si Mrs. Ontiveros. Paano ang mama nito? Ewan niya pero huwag na muna niyang isipin yon. Hayaan niya si Ace. Nag-aalala din siya kay Rafael lalo na't nasabi nitong pauwi na ng bansa ang asawa nito. Matapos kumain, tahimik siyang nagligpit sa kusina. Malalim pa rin ang iniisip tungkol kay Ace, sa papa nito at kay Mrs. Ontiveros nang maiwan siya sa kusina. Pumasok na muna siya sa silid. Wala roon si Ace at alam niyang kailangan ni Ace ng space ngayon. Nahiga siya at nakita ang pulang mancha sa kumot. Hindi pa pala naaalis to. Sabi niya at napangiti nang makita ang pulang marka sa bedsheet. Senyales na malinis siyang nakuha ni Ace. Niligpit na muna niya ang bedsheet at pinalitan ng bago nang magring ang cellphone niya. Hello? Samantha, I'm sorry but huwag kang pupunta sa wedding ko. Ayokong masirang magandang araw ko na yon. Sabi ng atuloy niya. Nagulat siya at di makakibo. Nawala si isip niya na ikakasal na pala ang atuloy niya sa Sabado at 2 araw na lang yun mula ngayon. Alam mo namang si Mrs. Ontiveros ang isa sa sponsor ko at darating siyang kasama sa Mr. Bienvenida. At kung darating kang kasama si Ace, baka magkagulo lang. Paliwanag ng kapatid.
Naiintindihan naman niya yon. Siya man ay ayaw niya ng gulo. I understand, ate. Tanging sagot ni Samantha. Ano na palang balita kay Ace? Wala pa naman, ate. Tawagan mo ako pag may binabalak siya para masabi ko kay Mrs. Ontiveros. Sige, ate, sasabihin ko sa'yo kung anong plano ni Ace. Sagot niya bago mawala ang kausap sa kabilang linya. Are you going to spy me now, Samantha? Napapitlag siya at nalaglag ang cellphone na hawak sa gulat. Ace, kinulat mo ko. Sabi niya at pinulot ang cellphone sa sahig. Kanina ka pa ba dyan? Yeah, narinig kong pinag-uusapan niyo ng kapatid mo. Let me guess, si Lorraine yun, no? Sabi ni Ace at lumapit sa kanya. Ace kasi, nagpapagamit na naman ang kapatid mo kay Mrs. Ontiveros. Ano, pinasusubaybayan ang kilos ko? Sabihin mo sa kanila mapanatag sila dahil ako man ayoko ng iskandalo. Sabi ni Ace. Hindi naman sa ganon, Ace. Hindi siya makatanggi, hindi ba? Tanong ni Ace at lumapit sa kanya. I'm sorry. Sabi niya at nagyuko ng ulo. Yeah, I've checked everything. Si Mrs. Ontiveros ang isa sa sponsor ng kapatid mo sa kasal niya, hindi ba? Nagtaas siya ng mukha sa sinabi nito. I have my way para malaman lahat yan, Samantha. Sagot ni Ace bago pa siya magtanong. We both know kung gaano kayaman ang mga Ontiveros. Lalo na si Mrs. Ontiveros dahil sa kanya lahat naiwan ang kayamanan ng asawa niya. Patuloy ni Ace na hindi naman siya nakasagot dahil wala siyang alam na isasagot. Hindi naman kasi niya talaga kilala si Mrs. Ontiveros. Nakilala lang naman niya ito at minsan na natulog siya sa mansyon dahil kay Rafael. I'm sorry for Rafael. Habol pa nito at naupo sa kama sa may tabi niya. Nakausap ko si Mama kanina. Pag-iiba nito ng usapan at hinawakan ng kamay niya. Nagtaas siya ng mukha at tumingin sa mga mata ni Ace na puno ng lungkot at pangangamba. Hindi ko sinabi sa kanya. Hindi ko kayang masaktan si Mama, pati na ang mga kapatid ko. I know mahirap ang sitwasyon mo, Ace. Alam kong nais mong protektahan ang mga tao sa paligid mo. I don't know what to do, Samantha. Hindi ko alam. Malungkot na sabi ni Ace at nilamukos ang mukha sa dalawang palad. Ace, maaayos din ang lahat. Sabi niya at niyakap ito. Nais ni Samantha iparamdam kay Ace na hindi ito nag-iisa at hindi niya ito iiwan. Sasamahan niya ito sa hirap at sakit na nararamdaman nito. I want you to feel better, Ace. Bulong niya at hinalikan ito sa pisngi. Tila kasi wala naman siyang ibang maitutulong kay Ace kundi iparamdam ang presensya niya. At wala siyang ibang alam na paraan kundi lambingin ito at ibigay ang sarili dito. Samantha. Anas ni Ace at alam niyang pareho sila ng nararamdaman ni Ace. Tila ba sila hayok sa sex? Pag nagdikit sila ay umaapoy ang pakiramdam nila at pareho nilang di mapigilan ang mga katawan. Tumunog ang doorbell na nagpatigil sa balak nilang gawin. Kumabog ang dibdib niya at napatitig sa mga mata ni Ace. May tao, sabi niya. It might be Papa. Sagot ni Ace at bumuntong hinga. Kausapin mo siya, Ace. I will, and try to understand him. Sagot ni Ace at tumayo mula sa pagkakaupo. We can finish this later. Paalam niya at hinalikan sa mga labi. I'm sorry, Iho. Mapatawad mo pa sana ako. Malungkot na sabi ng ama ni Ace nang makapasok sa loob ng bahay. Alam niyang pupuntahan siya ng ama sa bahay niya
Kanina pa ito tawag ng tawag sa kanya at hindi niya sinasagot. Ayaw muna niya sana itong makausap. Wala pa naman siyang sasabihin rito. Hindi ko gustong malagay ang pamilya natin sa skandalo. Patuloy nito nang hindi siya kumibo. Sinalya pa ng ama. Kitang-kita naman niya ang pagsisisi sa mga mata nito at lungkot sa mukha. Tila nadadagdagan ng edad nito. Bakit yung ginawa? Tanong ni Ace at naupo sa sofa. Yung ang nais niyang itanong sa ama kung bakit nito nagawa ang bagay na yon. Bakit nito nagawang lokohin ng mama niya? Gayong wala naman siyang nakikitang pagkukulang ng mama niya rito. Nang mga panahon na pinadala siya ng mama niya sa ibang bansa, buong akala niya, tinigil na ng ama ang pakikipagrelasyon sa ibang babae. Naalala pa niyang yun ang hiniling nito, ang umalis siya ng San Roque at hindi na makikipagkita kay Lorraine. Ang inakhalang kabit ng papa niya. Pero ngayon na-realize niyang mas nabigyan ng laya ang relasyon ng ama niya kay Mrs. Ontiveros at ng mga panahong wala siya sa San Roque. You won't believe me, iho, kahit sabihin ko pa. Malungkot na sagot nito. Try me. Walang emosyong sagot niya. Nais niyang magalit at magwala sa harapan ng ama. Pero pinigilan niya ang sarili dahil alam niyang mas lalala ang sitwasyon kung gagawin niya ang bagay na yon. Isa pa, ama pa rin niya ito kahit ano pa ang ginagawa nito. Hindi siya dapat mawala ng respeto sa ama dahil nagkamali ito. I love your mom, Ace. I love her so much. Simula nito at naupo sa kabilang sofa. But Nina Ace, hindi nito matuloy-tuloy ang sasabihin. I won't judge you, Papa. Makikinig ako at susubukang intindihin ang mga nangyari at ipaliwanag ang pagkakamali niyo. Sagot niya rito. Iho, Eileen Montero, now Ontiveros, was my first love. Simula nito, nagulat siya pero hindi siya kumibo. Nanatili siyang tahimik at nakinig sa pagpapaliwanag ng ama kung sino sa buhay nito si Mrs. Ontiveros. Sinabi nitong magkababata ang mga ito. Parehong sa DWC sa din nag-aaral at nakapagtapos. Sa pagkakaintindi niya sa kwento ng papa niya at si Mrs. Ontiveros ang may relasyon at magkaibigan ang mama niya at si Mrs. Ontiveros tulad sa mga telenovelang napapanood sa TV. Naging masalimuot ang lahat sa tatlo. Hindi daw maipaliwanag ng papa niya ang mga nangyari noong kabataan ng mga ito. Pero namulat na lang daw ito na kinasal na sa mama niya. At sa panahong yon, nagdadalang tao na raw ang mama niya at siya ang bunga. Tila kung uunawain ang sinabi ng papa niya, inagaw ng mama niya ang papa niya mula kay Mrs. Ontiveros. You mean, marami kaming pangarap ni Eileen noon. Kung hindi ko lang nadisgrasya ang mama mo. Mapait na sabi nito. Ayoko nang malaman pa kung paanong nangyari ang lahat. Malinaw naman sa akin na hanggang ngayon, nagmamahalan pa rin kayo ni Mrs. Ontiveros. Sabi niya, pero sa totoo lang, hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang sabihin sa ama. Dahil kahit saang anggulo, mali ang mga ito. May kanya-kanya ng pamilya ang mga ito. Kahit pa sabihing matagal ng byuda si Mrs. Ontiveros, mali pa rin ang sumira ito ng pamilya. Minahal niyo ba si mama? Tanong niya at sinulya pa ng ama. Of course, I love your mom. Of course, I love your mom. She's so sweet. Wala akong mapipinta sa kanya. Sana hindi niyo nalang tinuloy ang anumang naudlot noon sa inyo ni Mrs. Ontiveros. I know I've made a mistake at nagsisisi ako dahil sa akin na iskandalo ang pamilya natin. Hindi lang pamilya natin, pati na ang pamilyang kinakasangkapan niyo. Sagot niya dahil may ibang pamilya pa ang nadamay. Nadamay pa pati si Samantha sa mga nangyari.
Is this about her? Sa babaeng kasama mo kanina? Si Samantha ba? Yes, Papa. And she is my girlfriend. Taas noong sabi niya sa kanyang ama. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito at napansin niyang nagbukas ito ng bibig na tila ba may nais sabihin pero hindi nito tinuloy. May relasyon kami ni Samantha. Wala ako sa posisyon i-judge ang anumang relasyon mo kay Samantha. Pero iho, isa siyang santos at... And what, Papa? May mali ba sa pagiging santos niya? Tanong niya dahil nais na din niyang malaman kung ano ang magiging tingin nito sa pakikipagrelasyon niya kay Samantha. Ace, her mom is... kung kani-kaninong lalaki sumama ang nanay niyan. Isama pa ng iba-iba ang tatay nilang magkakakapatid. And look, her sister, hindi rin maganda ang reputasyon sa bayan natin. Sabi ng ama ni Ace na seryoso ang mukha. Alam niyang kahit sinong magulang, hindi gugustuhin na mapunta ang anak sa babaeng may pangit na reputasyon ng pamilya. Pero alam niyang iba si Samantha. Iba ito at napatunayan niya. Siya ang unang lalaki sa buhay ni Samantha at mananatiling siya lang. She's different. Hindi siya katulad ng mga kapatid niya at nanay niya. Pagtatanggol niya kay Samantha, still iho, hindi maganda ang reputasyon ng pamilya niya. Pagdidiin ito, naiirita siya dahil pag mayamang tulad ni Mrs. Ontiveros, pag-ibig ang dahilan kung bakit sumira ito ng pamilya. Kahit saang anggulo tingnan, kabit pa rin ito. Walang pinagkaiba sa nanay at mga kapatid ni Samantha. I don't care. As long as I know, she's not like them. At alam kong buong San Roque ang humuhusga kay Samantha. Hindi ko na mapipilit ang mga yun na paniwalaan sa Samantha. Hindi siya tulad ng nanay at mga kapatid niya. Paliwanag niya at tumayo mula sa sofa. May sasabihin pa ba kayo po tungkol kay Mrs. Ontiveros? Tanong niya para maibang usapan. Nothing. Alam kong sasabihin mo sa mama mo ang nangyari. But Ace, let me do this first. Hayaan mo kong aminin sa mama mo ang mga pagkakamali ko. Ipapaliwanag ko ang lahat. At kung kinakailangan, at ihilingin ng mama mo na tapusin na ang lahat sa amin ni Mrs. Ontiveros ay gagawin ko. Mahabang sabi nito. Yun din ang hihilingin ko, Papa, para kay mama at sa mga kapatid ko. Sagot niya rito. Tumayo ang ama mula sa pagkakaupo at lumapit sa kinatatayuan niya. Pareho nating mahal ang mama mo. At ayaw siyang saktan. Alam kong hindi rin niya matatanggap kung malaman niyang mahuhumaling ka sa isang santos. Sabi nito at marahas siyang napalingon sa ama. Kaya kong magbago para sa mama mo, Ace. Nagsisisi na ako sa ginawa ko. 10 taon ko kayong niloko, lalo na ang mama mo. Hinihingi ko ang kapatawarang yon, pero Ace, hindi ko matatanggap na madikit ang pangalan mo sa isang santos. Nagulat siya sa sinabi ng ama at tiningnan ito sa mga mata. Nakita niyang seryoso ito. What do you mean? Uuwi ako ng San Roque ngayon. Uuwi ako ng San Roque ngayon din at hihingin ang kapatawaran ng mama mo at mga kapatid mo. Pero hihilingin ko din sa'yo na iwan mo si Samantha. Tapusin mo ang anumang relasyon mo kay Samantha. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.